Linggo, nagbubukas ang night market sa sentro ng Saipan. Sa aking pagliliwaliw, mga pamilyar na tao at produkto ang nakita ko rito. Tinda ito ni Tita Mati sa kanyang convenience store dito sa Saipan. Imported pa mula sa Divisoria, malaki raw ang kita niya rito. Ito katulad nito. Binibili ko sa Divisoria to. Okay. Magkano? Electric fan! No, mini pan ang tawag nila dito. Di, magkano po na sa atin ito? 28 pesos, di ba? Hindi ko alam. Per piece. Okay. 28. Oh. $5. Laki ng tubo. Ang galing mo naman. Ay, siyempre naman. O, benta naman siya. Hindi, ay, of course. Naku, 1,000 itong piraso. Wala pang 3 buwan yun. Ubus na. Biro mo niyan. O, bilang mo niya si tita. Ang bili daw Mati niya, na, Mati. Tita Mati. Ang bili niya, isang bag, 50 pesos. So, bale, piso lang yun, ano, $1. Ang benta niya, $1 isa. So, tipak-tipak talaga si Tita Mati. Champion! 80% ng tinitinda ni Tita Mati ay gawang Pinas. At kahit pa mga Amerikano ang nakatira sa paligid ng kanyang tindahan, mabenta pa rin ang mga produktong Pilipino. Malaki ang naging pag-asenso ng kanyang buhay mula nang mapadpad dito sa isla. Tubong aklan, nagpunta siya sa Saipan ng dekada 80 matapos magkagulo ang Pilipinas sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Nagtrabaho siya bilang isang kasambahay pagdating dito. House to house, daily, in 5 days a week, 7 days a week, di ba? Sunday's day off. Monday to Saturday, every day, different houses ang pinupuntahan namin. Nag-aayos ka dyan ng stock. Matapos ang 8 buwan ay naging waitress siya sa isang hotel. Wala daw pupuntahan ang ganoong trabaho, kaya't nagtayo siya ng isang maliit na tindahan. Sinimulan niya sa pagbebenta ng mangilang-ngilang grocery items. The business goes and goes from 500 to 1,000 na. Nag-expand ako ng Dinoble mo? Dinoble ko. Ngayon, siksik ang kanyang convenience store sa samut-saring mga laruan at native products na gawa sa Aklan. Sa loob ng 20 taon, pabalik-balik si Tita Mati sa Pinas para bilhin ang kanyang mga paninda. Bulto-bulto kung siya'y mamili, kaya't halos 4 na container na dadalhin sa Saipan ang napupuno niya sa isang buwan. Itong kanyang negosyo ang siyang pinagkukunan ni Tita Mati ng panggastos para sa kanyang pamilya sa araw-araw. Alam mo, Tia, being as empleyado ka, walang kikitain sa wala kang ipon. Kung nagtatrabaho ka lang as... pero ang dami mo namang risk dito, kung hindi mabenta ito, Ay, hindi, matapang loob ko eh. Matapang loob mo? Ano ako eh, mayroon akong vision na kung anong mabenta eh. Tibay ng loob ang siya ring naging puhunan ng Kapampangang si Julie. Kung si Tita Mati ay dinala ang Divisoria sa Saipan, siya na may pinatikim ang sarap ng lutong Kapampangan sa mga taga rito. Si Julie at ang kanyang asawa ang may-ari ng The Elegance Cafe, isa sa mga kilalang kainan dito sa Saipan. Kanila rin ang buong building na kinatatayuan ng The Elegance, kasama ng isang mini grocery at beauty parlor. Beautiful! 1973 nang tumapak sa Saipan si Julie, iniwan niya ang pagtuturo ng high school sa Pampanga dahil sa pangangailangan ng pamilya. Akong panganay, 6 kaming magkakapatid. Nung matapos ako, yun, yung obligation ba for the younger siblings. So, Diyos ko, nasa private school ako na ang maliit lang ang sweldo noon. So, then I was thinking kung paano lalaki ang kita para matulungan nga ang pamilya. Sa London niya unang inasam na magtrabaho bilang isang waitress, pero nang yakagin siyang sa Saipan na lang magpunta, di na siya pumalag, kahit hindi niya alam kung nasaan ito. Free fare, at saka free food, at saka free board and lodging. I don't even know what is this place then. Ang description lang nila is, it's very close to Guam. And everybody knows where Guam was then. Nasaan yung pagkain niya?
Nadismaya siya nang dumating sa Saipan. Parang nasa probinsya, gano'n. Pagkatapos, ang tirahan pa namin ng employer ko ay nasa tabi ng dagat mismo. Kaya iyak kami ng iyak. So, paano na kung bumagyo at ano? Saan dito? Pero nagtiyaga pa rin siya sa kanyang pagwe-waitress. Matapos ang ilang buwan, may nakilala siyang isang high school principal. Sabi niya, iba ka magsalita, kanya. Yung English. Sabi ko, like, natapos ako, sabi ko. At sinabi kong teacher. Sabi niya, we need teachers, kanya. Ayun, tinulungan niya ako. So, Na makapasok dito sa government. Sino ba nagluto ngayon? Habang nagtuturo, nagtayo siya ng isang maliit na sari-sari store. Sumabay ang pag-unlad ng kanyang negosyo sa pag-unlad ng Saipan noong dekada 80. Natupad ni Julie ang pangako sa kanyang mga kapatid sa Pilipinas. Napagtapos niya ang mga ito. Ang kanyang mga anak, lahat ay nag-aral at namamalagi na sa Amerika. Ilang bahay na rin ang nabili niya dito sa Maynila. Ang masaganang buhay na tinatamasa niya ngayon sa Saipan ay nagsimula lamang sa isang maliit na layunin noon sa Pilipinas. It's very simple goal na pumunta kami rito. Basta't matapos lang yung mga kapatid ko sa pag-aaral, then I'll go back and settle down sa Pilipinas. Pero nag-una parang Lumaki na lumaki. lumaki ng lumaki. Then, yun, tinanggap na kung ano yung blessings ba. Eto pa, Sa kasimplihan ng buhay sa Saipan, hindi ko inakalang may masasaksihan akong ganitong klase ng palabas. Magical Flight ang tawag sa buong palabas ng grupong Sandcastle. Sa loob ng 1.5 oras, nabusog ang aking mga mata at naaliw sa kanilang mga ipinakita. isang payasong nagbobodabil, si Mr. Rob. Nakakagulat na mga magic tricks ni Dave Womack. At ang aking paborito, ang mga Chinese acrobats na parang walang mga buto sa lambot ng katawan. Gustong-gusto raw ng mga turistang Hapon at Koreano ang araw-araw na palabas ng Sandcastle. Dinala raw ng grupo ng Sandcastle ang Las Vegas sa Saipan. Kilala ang syudad ng Las Vegas bilang entertainment capital of the world dahil sa magagarbo at bonggang mga palabas at sa dami ng pwedeng gawin dito. Medyo malayo ang Las Vegas. So, dito sa Saipan, siyempre, usually nakita nila dito for mga island shows, mga Polynesians, Micronesian shows. Pero, pag nakita nila yung Sandcastle, talagang parang nasa Las Vegas sila. Kami nag-iisang family band dito na Pilipino. Parang